mag-live ho muna tayo. Andito ako sa may likod ng dati kong trabaho. Naghihintay sa kaibigan ko. Yan. Tapos maglakad-lakad sandali. Dahil hindi na ako pumasok doon. Titingin-tingin ako dito. Sandali lang ito, ano lang ko, parang quick live lang. Mahangin kasi tabi ng dagat din eh. Napakahangin. Nihintay ko lang si Hazel, yung kasama ko sa trabaho. Ayoko makita yung kasama ko doon, kaya hindi na ako nagpunta sa restaurant. Yung aking shift. Kaya tambay-tambay muna ako dito. Hangin. Sobrang hangin. Doho ay Causeway Bay. Yan, pakita ko sa inyo yung Causeway Bay. Dati itong Baymaro sa may likod ng Passion Walk. Hello, sister. Kumusta ka na, Sister Marisol? Andito na naman ang iyong ate. Hinihintay ko lang kaibigan ko din eh. Sabi ko wala akong magawa, mag-live nga sandali. Kumusta ka na? Salamat. Nag-ayos-ayos ng konti. Naglagay ng kapula sa labi. Guhit sa kilay. Dito sa likod ng trabaho ko dati. Iniwan ko na kasi trabaho ko na to. Napapagod ako sa kitchen. Hindi naman ako pagod, kaya lang napapagod yung isip ko dahil yung kasama kong chef, hindi ko kasundo in check. Hindi kami magkasundo dalawa. Kaya ang ginawa ko, nag-resign ako. Marami naman akong in-applyan. Madali namang humanap ng trabaho dito. Slow connection. Pag hindi mo na gusto yung kasama mo, hindi ka na masaya, iwan mo, di ba? Hindi na ako masaya, kaya iniwan ko na siya. Mahirap kasama yung kasama ko. Hindi nagsasalita. Kaya pag may gagawin ako pa magtatanong, ano ba gagawin ko? Dahil ayaw man lang niya magsalita. Mahirap kasama ng ganun. Wala nga namang ako lang ang magdadaldal. Kasi napakatahimik. May iwan. Napakadali lang namang humanap ng trabaho dito. Hindi, Chinese yung yung chef ko. Chinese. Kung Pilipino yun, hindi ako aalis. So, pinipili kasi tatlo yung tatlo yung restaurant ng boss namin, tabi-tabi yan. So, doon kami dalawa dito sa bagong bukas. Napakahirap niyang kasama, ayaw magsalita. Tapos sa kabilang restaurant, ilan sila doon? 4 sila sa kitchen. Kaya okay lang sila doon. Kung doon ako dinala, baka hindi pa ako umalis. Dadalawa kami doon ng Chinese. Mahirap kasama. Napakahirap kasama. Kaya iniwan ko na siya. Ang ganda-ganda nung iniwan kong trabaho. Napakaganda nung iniwan kong trabaho. Maganda ang sweldo, maganda ang holiday, maganda ang oras. Napalungi. Kasi tinawagan ako ng dati kong manager. Sabi niya, babait daw. Babait. Mabait. Sumobra naman ang ayaw namang magsalita. Tapos pagka busy kaming dalawa, marami kaming dakit, napakarami naming order. May sumpong.
Eh yung amo mo, Chinese yung pinakaamo namin. Ano, yung babait na kaya lang, alam mo naman ang mga ito, may sumpong din yun. May sumpong din. Hindi marunong ngumiti. Hindi katulad ng mga dati. Pero sanay na ako sa ugali niya kasi nagtrabaho na ako ng 4 na taon sa kanya eh. Oh. Sa pinakaunan niyang restaurant dito, nagtrabaho na ako ng 4 na taon. Umalis lang ako noon at kinuha ko yung, kasi dito may tinatawag na yung kumbaga sa ano, long service mo. MPF ang tawag dito sa Hong Kong. Nag-resign ako, kinuha ko yun at may nagpaayos nga ng bahay. Kinuha ko yung pera na yun. Ngayon, bago mo kasi makuha yung kailangan, wala kang trabaho. E then nakuha ko na yung pera ko na yun. So, bumalik ako, sinabi ko lang na magpo-forward ako. Kaya ako nakuha. Bumalik na ako uli. Kaya yun, nagpanibago na naman ako. Kaya ako umalis sa dati kong trabaho na yan. Mahirap, napakahirap kasama ng walang kibo, hindi nagsasalita. Pinakamahirap. Diyos ko, kahirap nung ganun. Tapos magka-busy kami, dahil so, nagdadabog. Dabog ng dabog, dabog ng dabog. Kahit yung mga Pilipina na waitress, nahirapan din sila. Pagtatanungin din nila, ganun din. Sabi nila, anong hirap naman ate ng kasama mo? Pag tinatanong nila, hindi kikibo. Mahirap ang ugali niya, napakahirap. Kaya nilayasan ko siya, mag-isa siya ngayon. Oh. Trabaho niya lahat ngayon. Diba? Wala siya sa buhay niya. Ito lang ako, niintay ko lang. Ayoko na kasi pumunta ron dahil nahiya ako sa boss kapag nakita ako, kakausapin ako. Tatanungin ako kung ano reason, ba't ako lumayas. Kaya ayoko bigla-bigla sumusulpot yung boss namin na yun eh. Kaya sabi ko, dito na lang ako, maghintay ako dito. Hinintay ko yung kaibigan ko at hindi pa niya break. Pag break niya, yun. Hintay ko lang. Wala akong magawa. Kaya eto, nag-live na ko sandali. Oh, bahala siya. Trabaho niya lahat. Sa lugar na meron siyang alalay eh. Oh, may mga taga-hiwa-hiwa siya ng gulay, taga-prepare ng mga ano niya, mga sauce niya. Nagpe-plating ako. Oh. Pagkakulang pa kami sa tao sa labas sa mga waitress, ako pa rin ang nagse-serve ng food. Oh. Sabi ko, tanda-tanda ako na. Nagse-serve pa ako. Lahat trabaho ko, kitchen, mag-serve. Maghanap sila ng iba nilang tao ngayon. Kaya yung boss ko tinatanong kung bakit ako umalis. Oo, masungit na tahimik. Yung pinaka-chef ko, tahimik siya na masungit. Pagka pinakailaman ko, halimbawa, yung may dakit kami, pinakailaman ko yung dakit na yon, kailangan gawin ko yon. Hindi ko pwedeng pakailaman yung dakit. Kailangan siya ang makikialam doon sa dakit. Kaya kahit gaano kahaba yung dakit namin, hindi ko siya pinakikialaman. Bahala siya. Never ko talaga nung gano'n na ugali niya. Hindi ko siya pinakikialaman. Bahala siyang gumawa sa dakit. Kaya lahat trabaho niya ngayon. Pakasungit. Sabi ko nga siguro kung marunong siya makisama sa akin, hindi ko siya iiwan. Hindi siya marunong makisama eh. Oo, kahit sa tanda ko na to, nag-all around ako. Kaya hinahanap ako ng boss namin eh. O di maghanap sila. Ang ganda-ganda ng dati kong trabaho, iniwan ko. Pati oras maganda, pati sahod maganda na. Nung sinabi nila na ganyan lang ang pwedeng ibigay sa akin, pumayag ako. Kahit bumaba sa dati kong sahod. Hindi sila marunong makisama. Kahapon, nagkasagutan daw sila nung isang waitress. Tinawagan ako ng waitress. Dahil nagkagulo-gulo daw sila sa mga pagkain. Yung ise-serve nila, sabi na walang set lunch. Tinamad mag-prepare. Paano wala siyang taga-prepare?
Ako nagpe-prepare ng mga yon. Hinihiwa ko lahat yung mga kailangan niya. Oh. Kaya ayun. Magtiis siya kahapon, wala siyang ma-serve. Dahil hindi raw nakapag-prepare. Ala sa buhay niya. Kung marunong lang sa makisama, pakikisamahan ko siya kahit mababe sahod ko, hindi ko sa iiwan. Ay, nako. Ang hangin dito. Hello, Kim. Dito ako, nakaupo, nakatambay. Yan, dito ako sa likod ng dati kong trabaho. Sandali lang ito, mag-quick live lang ako. Hindi naman ako matagal mag-live, sandali lang. May hinihintay lang ako. Ano ba oras? Alas 4. Sandali lang ako magla-live habang may hinihintay. Sobrang hangin dito. Kumusta na, Kim? Kumusta na si Nanay Tess mo? Ay, si Mama mo? Ang iyong biyan na mabait. May hinihintay lang ako, kaya nag-live ako sandali. Walang magawa, nakakainip. Mag-live sandali. Kaya puro si ano dito, mga tindahan ng mga damit, mga sapatos, makita ko. Habang naghihintay ako. Oo sis, kaya napakahangin. Meron talagang daman-daman mo na yung hangin na amihan. Sa isa pa dagat doon, sa may bus na yon, mga dagat doon, kaya mahangin. Hello pamangkin, musta ka Susan? Eto yung tita nag-live sandali. Nag-live sandali ang iyong tita. Nakaupo ako dito sa harapan ng tindahan ng New Balance. Upo muna ako dito habang may hinihintay. Yan ang paligid dito. Oh. Hello baby. Bibi, andito ako sa sa Causeway Bay. Sa may likod ng Passion Walk, naupo muna ako dito, may iniintay ako. May kukunin kasi ako dito sa sa trabaho ko. Iniintay ko lang yung kasama ko. Iniwan ko na naman yung trabaho ko kasi di kami good nung aking chef. Kaya iniwan ko. Basta ka na, baby. Aking kumaring mabait. Wow, ang ganda ng sport car to. Tignan mo, oh. Ganda, oh. Kulay orange, oh. Ganda. Iniintay ko, baby, yung ko dati yung kasama ko doon sa trabaho. May kukunin ako. May kukunin ako sa kanya. Iniintay ko lang siya, kumakain daw. Ayun, ang sport car, ang ganda. Ang ganda. Sandali lang ito, baby. Naupo-upo muna ako dito sa may harapan ng Di ba alam mo ito, yung mga dating Daimaru? Oh, yung Daimaru. Ngayon kasi yung mga building na to, inibahan na ng pangalan dati Daimaru to Inibahan na nila ng mga pangalan. Dito lang nag-check-in yung mga mga artista sa atin. Oh.
Di ba si ano, sila Carmina, si JB Estrada, Senador. Ang dahil napupunta rito, kumakain pa doon sa restaurant sa trabaho ko. Si Andrew dito lang, sa mismong pinauupuan ko nato doon sa may tabi. Dito lang sila nagche-check-in pagka pumupunta sila dito. Dahil ng artista nagche-check-in dito, baby. Eh, ano naman, maganda naman, malinis naman. Saka may mga ano naman din, nag-aasikaso na ano. Malinis yung mga pinag-check-in dito. Tatandaan mo noon? Ay, marami na baby bago dito sa ano, sa dating Daimaro. Diba alam mo yung ano, welcome 24 hours. Oh, dito lang yan sa likod. So, may likod ng welcome. Sa likod lang ako ng welcome. Sa may likod ng ano, di ba? Ang likod dito, dagat. Doon, ayun, no. Doon sa may ano na yun, no. Yun, dagat na yun, di ba? Yung gasolinahan. Matandaan mo itong gasolinahan? Oh, doon sa likod nun, di ba? Dagat na yun. Oo, madain na bibing bago dito. Dain ang bago. Tagal naman ang hinihintay ko. Buko ko, gulo-gulo na sa hangin dito. Di ba kayo namasal dito nung nagpunta kayo dito? Di kayo namasal dito nila pare? Marami ng bago dito. Marami bago. Hangin. Hello, friend. Connie, kamusta na? Dito ako sa Causeway Bay, may hinihintay. Nag-live sandali. Dahil, nakakausap. Kaupo lang ako dito. Kamusta na kayo dyan sa Belgium? Kala ko nakapasal kayo dito. Tinatangay din yung pole ko ng hangin. Sobrang hangin. Tinatangay yung pole ko. Sobrang lakas ng hangin. Kanina pa ako dito kumakain pa doon yung hinihintay ko. Ay, babalik kayo dito. Oo. Sige, mamasyal kayo uling mag-asawa dito. Kaya-kaya nyo namang mamasyal dito. Kasi ang dahil pa sa sakang dumadaan. Gusto ko munang maupo sa may Passion Walk. Upo doon sa Passion Walk. Malis kasi ako baby dun sa ano ko, sa trabaho ko. Iniwan ko na uli trabaho ko. Dito lang yan sa Causeway Bay. Dati kong trabaho noon. Menard. Iniwan ko na uli. Pagka alam mo ba baby yung ano, Passion Walk? Dito sa Passion Walk, alam mo? Dito lang ako sa Passion Walk. Hihintay ako dito. May manugang ko, andyan. Manunood din. Mary. Dito ako nakaupo. May hinihintay.
Oo, baby, pasal kayo uli dito. Habang andito pa ako, pagdating ko ng 65, bili na ako. Magpo-for good na ako pag 65. Pag nakuha ko yung MPF ko uli, for good na uli. Hintay ko lang yung aking pangalawa kong MPF. Pag nakuha ko yon, talagang for good na ako, baby. Matanda na ako, ayoko na magtrabaho, pagod na. Hindi naman sa pagod, kaya lang kaya ko pa naman, kaya lang siyempre gusto ko naman ang makasama yung mga apo ko, mag-alaga ng apo. Mag-alaga naman ako ng mga apo ko. Dahil gusto ko ba lumalaki yung mga apo ko sa tuhod, eh ako na lang mag-alaga at magtrabaho na yung kanilang mga magulang naman. Kaya nga, baby, ang tagal. Anong oras na? 7 na minuto pa. Tagal nga eh. Naiinip na ako dito. Nakakainip. Baka mamaya makita pa ako ng boss ko. Ano, baby, maliit itong pangalawa kong MPF. Hindi katulad nung kasi di ba nag-part-time lang ako kasi itong mga part-time. Madalang yung ilang taon lang ako nag-full-time. Bali, kulang 4 years yun. Yun lang uli ang MPF ko. Kulang 4 years na yun. Kaya gusto ko, bago ako mag-for good, mag-full-time na nga ako uli. Kaya isa pa, kaya ako umalis sa trabaho ko, baby. Ang ginawa ba naman, full-time ang in-applyan ko, ginawa akong part-time, nagtipid sa tao, nagtipid sa bayad. Oh. Nagtipid sa bayad. Ang laki-laki ng sweldo ko doon, baby, sa dati kong trabaho. Tinawagan ako dito at dati ko nga kakilala, si Menard, bakala na ko si Menard. Oh, pumayag ako na ang binigay sa akin sahod ay binawasan ng 500 yung dati ko sahod sa Vietnamese restaurant. Pumayag naman ako sa kanya. Akala ko ang usapan namin full time nung malaunan, after 1 month part time na lang ako. Sabi ko ayoko ng part time, gusto ko full time. Kaya isa pa yan, tapos nga hindi ko kasundo yung chef ko. Kaya nag-resign ako. Pero okay na rin. Doon na lang ako maghahanap ng trabaho sa TST, malapit pa sa akin, walking distance lang. Doon na lang ako, baby. Okay na doon. Oo, baby, ginawa akong part-time. Full-time yung usapan namin. Napakabait naman ang manager ko, kaya pumayag ako. Kaso, siyempre, kahit na mabait ang ating manager, oo, yung boss. Yung boss ang mautak. Oh. Sabi ko nga doon sa manager, kung hindi lang sa'yo, hindi ako papayag. Dahil sa'yo, kaya ako pumayag na bumalik dito. Pero kung kay boss lang, hindi ako babalik dito dahil lang ako sa'yo. Sobrang utak ng boss. Ayaw niyang kumuha ng maraming staff. 3 yung restaurant niya dito, tabi-tabi. Ang ginagawa niya sa mga staff niya, nililisyapol niya yan. Napaka-utak. Nililisyapol niya yung kanyang mga staff. Tapos, alam mo ba, baby, dishwasher niya? Ngayon, 3 restaurant, isa dishwasher. Ay, ano ba yan? Kawawa yung dishwasher din eh, Chinese. Sabi ko, pero dumadaing sa akin yung Chinese na dahil sabi niya, nahihirapan daw siya dahil nga yun, 3 restaurant. Kaya sabi ko, hindi tatagal yan, aalis din yan. Bahala siya. Grabe, utak na tong amo na to, ng boss na to, nanlalamang kung mababait ang mga tao. Napakabait kasi ni Menard, yung manager dito, sobrang bait. Sobrang bait ng manager. Alas 4 ng mahigit, baby, ang tagal lang iniintay ko. Pagdating ng alas 4, mahigit wala pa, uwi na lang ako.
Tagal maghintay dito. Sobrang utak. Ewan ko bakit may tao ganyan. Pagka baby, tinawag na niya ako. Sandali lang naman ako nag-live. Quick live lang. Hindi naman ako nagla-live ng matagal. Kahit na lang, 4 minutes na lang. Kumusta na ba baby yung negosyo mo? Oo, umaalis naman din yung mga tao, talagang walang tumatagal dahil sa kautakan niya. Napakaliit pagbigay ng sahod. Mayroon sa dati ng trabaho, yung Vietnamese restaurant, 20K. Ngayon, nakiusap nga sa akin kung gagawin na pwede bawasan ng 500 yung dati ng sweldo. Pumayag naman ako. Kaso, ganun pala, gagawin part-time tapos inano ko sa araw. Halimbawa, sa isang linggo, gagawin lang na 3, 4. O, ginawa akong per day. Di sabi ko, iwan na lang kita. Isa nagsesell pa ako ng pagkain, baby. Dahil kulang nga ng staff, pagka busy kami, ako pa yung nagseserve. Sabi ko, tanda ko na nato, nagseserve pa ako. Seryoso. Butit malakas pa ako. Buti kayang-kaya ko pa. Yung mga ibang umaalis, siyempre, hindi sila makatagal dahil ganun nga, nililisyapol sila. Halimbawa, kulang ng tao sa isang restaurant, papupuntahin yung isa doon. Ganun ang ginagawa dito. Ganun. Kaya walang tatagal talaga. Tignan mo ako, lang ako, wala pa akong 2 months. Magto 2 months pa lang ako dito, baby. Iniwan ko na. Talagang hinayang ako doon sa iniwan kong trabaho. Napakadali lang ng trabaho namin doon sa Vietnamese restaurant. Nagigiril lang ako, tsaka nagpa-fry. Deep fry. Yun lang ang ko. Tatapik ng mga foods. 10 to 7 lang ang oras ko doon. Tapos 10 to 7. Ay, kumusta naman pamangkin ko? Okay naman pamangkin Efren. Ito, nag-live sa tali. Yung tita. Naka-upo ako ng baby. Ay nga ako. Sandali lang to. Sandaling live ng pamangkin. May hinihintay lang ako, wala akong magawa. Ilang minuto na lang pamangkin, 1 minuto na lang, papatayin ko na. Kumusta naman kayo dyan? Kumusta si Mala? Kumusta si Mala? Okay ba si Mala? 1 minuto na lang pamangkin, i-off ko na at tatawagan ko na yung aking tawagan ko na yung kaibigan ko, hinihintay ko lang siya. O sige pamangkin, salamat, ingat din kayo dyan. Kumusta mo na lang ako kay Mala? Kumusta mo na lang ako kay Mala? Maano pa yung signal ko, mahina pa yung signal ko. O ingat din kayo dyan. Oo. Asan ka ba ngayon?
Akala ko nasa Dalampang ka. Nasaan ka? Wala ka pala doon. Ay, ano ginagawa mo dyan sa Bulacan? May trabaho ka ba dyan? May trabaho ka sa Bulacan? Akala ko, andyan ka pa sa atin ka. Eh, mag-iingat ka dyan. Oo, mag-iingat ka lagi dyan. Ingat-ingat lagi. O, sige na, iaano ko na rin, i-off ko na rin at tatawagan ko na yung kaibigan ko. Ingat kayo dyan lagi. Hello, Sir Noy. Nag-live lang po ako sandali. Thank you. Okay. Ano ko na tin-off ko na rin kasi tatawagan ko yung kaibigan ko. Nag-ano lang ako sandali. Salamat, Sir Noy, ha. I-off ko na. Tatawagan ko kasi kaibigan ko. Dito ako sa may trabaho ko. Salamat sa pagdaan. Maraming salamat. I-off ko na, Sir Noy, ha. Salamat. O sea, sin valor.